Eto nga pala ang motor ko na Z200S, isang 200cc na sports bike. At eto naman ang CBR 1000RR ko na isang 1000cc sports bike din. Marami nga ang nagtatanong sa akin na kung mahirap daw ba na from lower cc tatalon ka kaagad sa higher cc. Well, para sa akin mahirap, pero it depends pa rin naman yan sa skills ng isang rider. Normally kasi merong milestone na tinatawag sa pagkakaroon ng isang motor, mula sa pagkakaroon ng isang small cc bike papunta sa 400cc, 600cc at sa 1000cc. Kaya ganito, syempre, para unti-unti nating ma-adapt yung lakas ng isang motor. Eto kasi kadalasan yung pinagmumulan ng aksidente dahil kalimitan kasi na-overwhelm sila sa power nito, especially sa mga hindi pa masyadong nakaka-experience sa mga big bike. Kaya naman nung nakita nila ako na nag 1000cc agad, marami nga ang na-curious. Hindi ba daw ako nahirapan sa pagkakaroon ng isang mabigat at malakas na motor? Well, kaya in this video, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong isaalang-alang bago ka mag-upgrade from lower cc into higher cc bike. Ang unang bagay na dapat mong i-consider bago ka mag-upgrade sa mas mataas na displacement kung kakayanin mo na ba ang power nito. Hindi naman lahat ng tao ay pare-parehas. May iba dyan na malulain at mabagal ang reflexes. Dahil malakas ang mga big bike, mas mabilis talaga itong bumulusok. Kaya kung mabagal ang decision making mo, pwede ka talagang maaksidente. May mga senaryo kasi na bigla kang magmamabilis tapos may sumulpot na obstruction sa harap mo, kaya kailangan mabilis talaga ang pagkakalabit mo sa preno. Ang pinaka-tip ko na lang dito, mas mainam kung advanced looking ka lagi. Ito yung kailangan malayo pa lang yung ibang sasakyan o tao sa harap mo napepredict mo na agad yung mangyayari. Dapat talaga may observation haki ka. Kumbaga i-assume mo na maaari silang mag-intercept sa'yo para naka-ready ka na agad lagi sa preno mo. DMTB, hindi naman kailangan lagi magmabilis sa daan Guys, wag na tayong maglokohan dito. Imposibleng hindi ka mag-attempt na ibira ang big bike mo, lalo na kapag sumipa na ang adrenaline mo. Kaya kailangan alamin mo muna sa sarili mo kung ready ka na ba talaga at kung kailangan mo na rin ba talaga na mag-upgrade into higher displacement. Sa case ko kasi medyo sinuwerte ako dahil nakagamit na ako ng mga big bike nung binalag ko yung ZX25R nila Beams TV at Selmar, ZH2 ni Kuya Nudge at H2SX ni Jedron. Kaya nung nag-jump na agad ako sa 1000cc hindi na ako nagulat sa hatak nito dahil na-adapt ko na kagad yung kanyang power. Pero guys, huwag kayong mag-alala dahil kalimitan sa mga motor ngayon ay may power mode na, kaya ma-adjust mo naman ang throttle input nito sa mas mahina. Pero kung gusto mo pa rin talaga na mag-play safe, mag-upgrade ka na lang muna from lower cc into 400cc. Yun nga lang, magastos ito. Kaya dyan naman papasok yung second things na dapat mong i-consider at yun ay ang cost. Kung gusto mo talaga na mag-upgrade ng dahan-dahan, check mo din muna kung kakayanin ba ng budget mo. Syempre, sayang din yung mga magagastos mo dito tulad ng mga upgrades na ginawa mo, and at the end of the day, hindi mo naman ito mabebenta ng mas mataas dahil habang tumatagal bumababa ang value ng motor. Aside from that, hassle din ito. Syempre, kailangan mo pang pick upin ito kung nasaan yung seller. Tapos, aayusin mo ulit ang deed of sale nito. And bukod doon, hindi mo din alam ang history nito. Lalo na kapag minalas-malas ka pa kasi minsan yung iba may mga hidden damage na eventually magagastusan ka ulit dahil kailangan mo siyang ipaayos. Kaya doon pa lang mahirap na agad ng magpapalit-palit ng motor. Pero syempre, mahalaga pa rin naman ang safety mo. Mas importante pa rin ang iba yung pag-iingat. Total, ang pera, kikitain pa naman yan. Siguro ang tip ko na lang, kung alam mo talaga sa sarili mo na gusto mong i-hit yung 1000cc balang araw, huwag ka na lang masyadong gumastos ng malaki sa 400cc at 600cc na motor mo. As much as possible, make it stock lang at alaga na lang sa PMS para mabenta mo pa rin ito ng same price. At syempre, bago ko makalimutan, including na rin pala sa higher cc na malakas ito sa gas at may kamahalan ang mga maintenance, kaya make sure nakasama din ito sa budgeting mo. Next is yung comfort. Ang tanong, ready ka na ba talagang mahirapan? Kasi mahirap talaga na i-handle ang mga big bike lalo na tuwing rush hour. Yung tipong pag nag-high cc ka na mamimiss mo talaga yung pagsingit-singit sa traffic gamit ang small bike mo. Aware naman tayo na may kalakaran at kabigatan ang mga ganitong motor, kaya malaking adjustment talaga ang gagawin mo. Based sa experience ko, hirap na hirap talaga ako. Sasakit ang kaliwang kamay mo kakapisil ng clutch tuwing mabagal ang usad ng sasakyan. Bukod doon, nadadarang pa ako sa init ng makina nito at halos matusta na ang hita ko. Actually, wala nga rin akong lusot dahil kahit sa expressway traffic na din. Kaya pag nag-upgrade ka sa higher cc, tiis pogi ka talaga. Kaya kung marupok ang katawan mo, ang pinaka-tip ko na lang siguro pumili ka ng isang big bike na hindi nakakangalay katulad ng adventure o naked bike. Sa sports bike kasi talagang sasakit ang balakang, kamay at tuhod mo, lalo na pag long rides kasi nakakrouch ang body position mo dito.
Ang isa pa nga sa pinaka-importanting bagay na dapat nyong i-take note ay ang skills mo. Sa case ko kasi bago ako magkaroon ng big bike, nakapag-aral ako sa 2AS Driving Institute na kung saan tinuruan kami kung paano mag-handle ng isang high displacement na motor. Kung paano ba yung proper braking, yung tamang leaning, proper turning, at iba pang skills na maaari mong baunin kapag nagkaroon ka na ng big bike. Kaya naman nung nakabili na ako nito ay hindi na ako zero knowledge dahil alam ko na kung paano pagagalawin ng tama yung motor ko. That's why good investment din talaga na makapag-aral kayo sa mga driving institute kasi bukod sa gumagaling na kayo as a rider, mas naiiwasan nyo pa na ma-involve sa mga aksidente. Bukod doon, nakatulong din sa akin yung mga pagbablog ko sa mga big bike ng ibang motovlogger dahil kahit sa kanila nakakakuha din ako ng mga technique kung paano ba i-operate ng tama yung mga motor nila. Guys, isipin nyo na lang, sayang naman siguro kung yung bagong biling big bike nyo masisemplang nyo agad, 'di ba? At ang huling bagay na dapat nyong i-consider ay yung risk na dala ng isang higher cc na motor. Syempre, the more na mas powerful ang isang motorsiklo, mas malakas din ang impact nito. Kaya mas mababa talaga ang tsansa na mabuhay ka kapag nag-crash ka. Kaya naman as a rider, pinapanatili ko talaga na lagi akong naka-safety gears tuwing may ride ako. Nang sa ganon ma-minimize ko kahit papano yung damage na matatamo ko once na mangyari na sa akin yung worst case scenario. According nga sa mga experts, ito yung 6 na common risk na na-encounter ng mga motorista. Colliding with another vehicle, which is 55% fatal crashes. Rider age 40 and older, 54% fatalities. Not wearing helmet, 41% fatalities. Speeding, 33% fatalities. Alcohol impairment, 25% fatalities. At colliding with fixed object, which is 23% fatalities. Mas mataas ang chances na ma-involve ka sa mga yan lalo na kung aggressive ang motor mo at zero knowledge ka. Kaya para maiwasan mo yan, make sure na gawin mo yung number 4 at mag-gain ka ng mga skills na kakailanganin mo. And that's it guys! Ngayon mabalik tayo sa unang question na kung madali ba o mahirap ang transition from lower CC to higher CC. For me, hindi ako nahirapan dahil labis talaga ang pagkahilig ko sa mga motor. Hindi ko pa nga nahahawakan yung isang big bike pero inaaral ko na agad yung mga function nito. And bukod doon, nakatulong din sa akin yung pagiging involved ko sa motovlogging kasi dahil dito mas na-expose ako sa iba't ibang motor. Pero at the end of the day naman, magkakaiba pa rin tayo ng riding journey. Marahil yung iba sa atin ay hindi naranasan yung naranasan ko. Kaya naman yung katanungan na mahirap bang mag-upgrade ng motor, nakadepende pa rin yan sa tao na gagamit nito. Kaya guys, baunin nyo lang yung 5 bagay na yan dahil I'm sure na mas mapapadali ang adaptation nyo sa inyong mga bagong motor. Basta ako naniniwala ako na makukuha mo din ang dream bike mo, kaya galingan mo lang araw-araw.